Okay. So, tayo po ay ah, January 18 na po. Pangatlong Sunday na po. At babalikan po natin yung ating pong theme ngayong taon na to. Walang iba kundi yung John 14:15. Pero tulungan tayo ng Lord na maging iba po ang ating pagtingin at paglakad pagkatapos po ng ating pong magiging pag-aaral. Sabi po sa John 14:15, "If you love me, you will keep my commandments." So ang ating pong pag-aaral ngayong pong umaga ay pinamagatan po natin na pag-ibig kay Jesus. At ang ating pong magiging paksa na pag-uusapan ay tanging dahilan ng pagsunod. So bilang panimula, gusto po nating sabihin sa bawat isa, at nakikiusap po ako na habang ako po ay nagsasalita at kayo po naman ay nakikinig ng pangangaral, ay isara na muna po natin ang ating mga FB at saka wag na po muna tayo manood ng mga YouTube. Pagtuunan po muna natin ng pansin. Total 30 minuto lang naman po ito. Mas bigyan po natin ng pansin yung sasabihin ng Lord sa bawat isa sa atin. Pwede ho ba yun? Amen. So, bilang panimula, gusto ba nating talagang makasunod sa mga ipinag-uutos sa atin ng Diyos? Kung ang inyong sagot po ay Amen, ayon po sa ating talata, ang tanging dahilan, ang nag-iisang susi, at ang pinakamataas na motivation sa pagsunod ay iisa lang. At yun ay walang iba kundi ang pagmamahal kay Jesus. Ayon po sa Matthew 28:20, ang utos po ng Panginoon sa kanyang 12 alagad ay, nga pala, 11 na lang po sila nung time na yon. Ito po, sabi po ng verse 20, "Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyong hanggang sa katapusan ng panahon." Ang pinakalayunin po ng discipleship ay gawing masunurin ang lahat ng Christian. Tingnan niyo po yung inyong katabi at sabihin niyo na ang layunin po ng pag-aalaga, discipleship ay ano? Gawin tayong masunurin sa Diyos. Amen? Amen? So, kaya nga po, mga kapatid, gusto po nating sabihin na kaya po tayo bumuo ng groupings, yung members ng ating church ay nais po nating tulungan na gawing masunurin sa kanyang Panginoon. Bawat isa. At kaya po, mga kapatid, ating pong ginawang team ngayong 2026, yung pong Loving Jesus, ay siguro po malinaw na sa inyo na makakasunod ka kung mahal mo ang Panginoon. Ayon po sa 1 Peter chapter 1 verse 14, "Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa." Okay, sabi po doon ng Panginoon sa kanyang mga alagad, turuan niyo silang sumunod. At sabi din po dito naman ay tayo po na mga anak ay gawing masunuring anak. So hindi lang natin tuturuan ang bawat isang maging masunurin sa Diyos, yung nagtuturo ang mauunang maging masunurin sa Diyos. Amen? Amen? Alam niyo po, mga kapatid, bilang mga anak, gayahin po natin si Ezra. Sabi niya, nalaan niya ang kanyang puso sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos upang ito'y kanyang masunod. Okay, ang pinaka-aim ng pag-aaral ay para yung napag-aralan ay maipamuhay. Amen? Amen? At tandaan po natin, mga kapatid, sabi po ng Genesis chapter 1 verse 11 and 12,
we reproduce our own kind. Kung gusto mong gawing masunurin ang iyong tinuturuan, ikaw ang maunang maging masunurin. Amen? Amen? Kaya po, simula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, lahat po ba tayo tumanggap na sa Lord? Lahat po ba tayo tumanggap na sa Lord? So kung tinanggap na natin si Lord bilang ating Lord at Savior, ang focus dapat ng ating buhay ay una, alamin ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Pangalawa, kung ano yung ating nalaman na pinagagawa, ito ay ating sundin. At pangatlo, kaya natin ito susundin, kaya natin ito gagawin, kasi mahal natin yung nag-utos. Amen? Amen? So kaya po, ngayong umaga na to, hayaan yun tayo paalalahanan. Ano po ba yung greatest commandment? Ano pong sabi ng Matthew 22:37? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, gusto po nating magtagumpay. Tama po ba? Bawat isa po sa atin, gusto po nating umasenso. Tama po ba? Bawat isa po sa atin, mga kapatid, gusto natin umunlad ang ating buhay. Pero tandaan po natin, mga kapatid, dapat po hindi po tayo susunod kasi gusto nating mabless, kasi gusto po natin, mga kapatid, umunlad o gusto nating magtagumpay. Susunod tayo dahil mahal natin yung pong nag-utos sa atin. Naalala ko po yung song na when all things is said and done. Sabi doon sa song po, I only what I have done as love's reward. Yun po yung importante, mga kapatid. Pag minahal mo ang Lord mo, yung pangarap mo, amen, yung tagumpay mo, yung blessing mo, yun ang reward ng pag-love sa Kanya. Pero hindi yun, kapatid, ang aim mo. Ang aim mo sa buhay is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. At susunod na lang po yung pong biyaya at pagpapala. Amen? 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 Ano ang challenge ni Lord sa mga disciples niya? John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. So wala pong ibang pwede tayong gagawing layunin, inspirasyon, motivation, iisa lang. Kaya ako gagawin yung pinagagawa sa akin kasi mahal ko yung nag-uutos sa akin. So yun po yung ating pinaka-challenge. At alam nyo, mga kapatid, once na naabot mo itong tinatawag na pag-ibig sa Diyos o pag-ibig sa Panginoon, may benefits po ito. May benefits po. At ang benefits po, una, di ba takot po tayo sa aksidente? Alam nyo, pag binasa po natin ng Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Okay? Ulitin natin. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sino po yung nagmamahal sa Lord? Kapatid, walang magiging aksidente sa buhay mo. Diba? Nag-iisip tayo,
Lord, ingatan mo ako ganyan. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Lord, kung focus ka sa pagmamahal mo sa Kanya, yung mga nararanasan mo ay ayon lamang sa pagpapahintulot niya. Diba ang pinaka-worst na example na nakita natin sa Bible ay ano po? Si Job. Tama? Tama? At pareho ni Job, takot tayo mga kapatid. Takot tayo magkasakit. Takot tayong mawawala ng mahal sa buhay. Takot tayong malulugi. Takot tayong makakaranas ng hindi maganda. Kapatid, kung focus ka sa pagmamahal mo sa Lord, huwag kang magulat kung sakaling may mga bagay na papahintulutan ng Lord na maranasan mo. Kasi meron siyang gustong i-accomplish na hindi niya yun ma-accomplish kung hindi kanya doon padadaanin. Si Abraham po, mga kapatid, ano po yung pong natutunan ni Abraham? Ang natutunan ni Abraham, mga kapatid, ay hindi lang po in the mountain of the Lord, God provides. Hindi lang yon. Kundi ang natutunan ni Abraham, mas mamahalin ko yung nagbigay kaysa ibinigay. Kasi nung ipinapahandog na yung ibinigay, hindi niya ipinagkait sa nagbigay. Ano po yung natutunan din ni Pedro nung pahintulutan ng Lord na si Pedro po ay ipagkaila ang ating Panginoon? Tandaan nyo mga kapatid, si Pedro nung maipagkaila niya ang Panginoon, grabe po yung kahihiyan na kanyang naranasan. At nung ipagkanulo naman ni Judas ang Panginoon, grabe din yung kahihiyan. Pero si Judas, nagpatiwakal, nandyan pa ba tayo? Para matakasan niya yung nakakahiyang bunga ng kanyang ginawa. Pero si Pedro, mga kapatid, hinarap niya yung nakakahiya at pinili niyang magpakumbaba at tanggapin yung pong consequence ng kanyang pagkakaila kay Lord. Kaya ano nangyari mga kapatid? Si Judas nawalan ng buhay, si Pedro napatawad. Amen? Amen? Kaya kung ikaw kapatid, meron kang mga bagay na nararanasan, ang pagpapatiwakal ay hindi sagot. Ang pagtakas o pag-alis sa piling ng iyong mga magulang kasi ayaw mo ng disiplina, hindi yan ang sagot. Diba nung si Hagar nga ay minamaltrato na ni Sarah, ano po ang ginawa ng sa kanya? Hindi, mag-stay ka lang dyan. Amen? Amen? Mga kapatid, may mga bagay na papahintulutan ng Lord sa atin. Pero ang pinaka-greatest, mga kapatid, na lesson na pwede nating matutunan is humility. Humility. Alam nyo, tulungan tayo ng Lord. Kasi si Jesus po, mga kapatid, di ba, Diyos siya, nagkatawang tao. Tapos sa pagiging tao niya, naging alipin. At hindi lang alipin, namatay sa nakakahiyang kamatayan. Pero ano ginawa ni Lord? Amen? Amen? Nagpasakop siya sa Ama. At dahil doon, ano sabi? Binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Tayo gusto natin ang itataas. Yun ang dahilan, mga kapatid, kaya minsan napahintulot ng Lord na tayo'y mababa.
Kasi pag nandun ka na sa baba, wala nang lugar para bumaba pa. Kung hindi, tumaas na. Pero kung nire-resist natin yon, mga kapatid, hindi po tayo matututo. Kaya walang aksidente sa isang Kristiyanong nagmamahal sa Lord. Kung mahal mo ang Lord, kapatid, at may naranasan kang hindi maganda, isang bagay yung tandaan mo. Kausapin mo ang Lord, sabi mo, Lord, ano tinuturo mo? Ano sinasabi mo? Tulungan mo ako, Lord, na hindi ko to gamitin para lumayo o magtampo sa'yo. Sa halip, Lord, tulungan mo ako na yung purpose mo ay makita ko kung bakit mo ako dito pinadadaan. Pangalawa, mga kapatid, sa isang nagmamahal po sa Panginoon, sabi po ng unang Korinto 2, verse 9, ang sabi, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. May mga umiibig ba dyan sa Lord? So hindi lang, kapatid, walang aksidente sa buhay natin, kundi walang pwedeng pagkumparahan ng pagpapalang inilaan ng Lord dahil humihigit pa yon sa iyong inaasahan. Walang matang nakakita, walang taingang nakarinig ng mga bagay na inihanda ng Lord sa nagmamahal sa Kanya. Nangangarap tayo, nagde-desire tayo, nagsisikap tayo, mga kapatid. Pero kung meron man dapat tayong pinagsisikapan, maliban sa pag-aaral, maliban sa pagbubuti ng trabaho, maliban sa pagiging tapat sa pamilya, isang bagay ang higit nating pagsikapan, ang mahalin ng Panginoon. Kasi ang Lord, sa bawat nagmamahal sa Kanya, meron po siyang outstanding na inilalaan para sa bawat isa. Mag-intay lang po tayo. Amen? Amen? At panguli, sabi po ng Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, madali po, okay? Madali po yung pong paraan na bibigay na nga ako dito sa tukso, hihingi na lang ako ng tawad kay Lord. Parang madali yun eh. At parang mahirap yung, hindi, kailangan tiisin ko to, hindi, kailangan pagtagumpayan ko to. Parang mahirap yun. Pero tandaan nyo mga kapatid, walang pagsisikap para sa katapatan ang masasayang dahil iyon ay may kaukulang gantimpala. Oo, kapatid. Minsan, sa sobrang kapos mo, parang gusto mo nang kunin yung mga nandyan sa paligid mo. Oo, sa sobrang naranasan mong hindi maganda, parang iba na yung naiisip mo. At nakakapagbala ka na lang hindi maganda. Pero kapatid, iba pa rin pagka nagtiis ka. Iba pa rin pagka kinontrol mo yung sarili mo. Inalis mo yung galit mo. Inalis mo yung tampo, yung sama ng loob. Iba pa rin po yun. Hindi madali, pero kapatid, yun ay rewarding na gawain ng isang Kristiyano. Madali po yung bumigay doon sa ano eh. Pero mga kapatid, mas mahirap, mas matindi yung biyaya ng pagpapala. Amen? Kaya bilang pagtatapos, agahan natin ang tapos. Madaling malaman kung ano-ano ang ninanais ng Diyos na ating gawin. Magbasa lang tayo ng Bible at makinig ng preaching o teaching at tiyak, magkakaroon tayo ng revelation ng Kanyang will. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid, kung bakit minsan
Pag magbabasa na kayo ng Bible, ang daming hadlang. Pag makikinig na kayo ng preaching, ang daming hadlang. FB, at ano pa, at yung katabi mo, minsan, kukwentuhin ka, ang daming hadlang. Ang dahilan ay pinipigilan ka ni Satan na malaman mo yung kalooban ng Diyos. Kasi, mahirap gawin kung ano yung hindi mo alam. Amen? So kaya ang ginagawa ni Satan, ginagawa niya tayong mangmang sa nais ng Lord dahil pagka tayo'y naging mangmang, alam niya na wala tayong magagawang pagsunod sa Lord. Pero once, kapatid, na nagbasa ka ng Bible, once na nakinig ka ng preaching o teaching, sigurado yun. Nagkakaroon ka ng revelation. Bubuksan ni Lord yung mata mo at makikita mo yung sinasabi nung salita ni Lord o nung preacher. Maiintindihan mo yung tinuturo. At higit pa doon sa kanyang pagpapaliwanag, yung Holy Spirit, nagdadagdag pa ng mga paliwanag. Hindi rin po mahirap sumunod kung mananampalataya lang tayo sa Kanya. Dahil sabi po ng ating Panginoon, all things are possible to them that believes. Amen? Amen? So, ang kailangan lang natin malaman yung will niya at kailangan lang nating sumampalataya. At ito po ngayon ang gusto ng Lord na makita ng bawat isa. At hindi rin natin dapat pinoproblema yung sarili. Hindi rin dapat nating pinoproblema yung mundo. At hindi rin natin dapat pinoproblema si Satan. Alam nyo, ang ginawa po kasi sa atin ni Satan, tinakot tayo tungkol sa sarili natin. Tinakot tayo tungkol sa mundo. Tinakot tayo tungkol sa Kanya. Mga kapatid, hindi na rin natin dapat pinoproblema yung self, yung world, at si Satan. Alam nyo kung bakit? Dahil in-equip na tayo ng Diyos by giving us His Holy Spirit. Amen? Amen? Ang lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ay meron na pong banal na Espiritu. Malinaw po yan. Para po maintindihan nyo, basahin po natin. John 14. Okay? Sabi po ng verse 16, I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him. But you know Him because He abides with you and will be in you. Amen? Amen? So, nasa ang Holy Spirit? Nasa inyo. Amen? Kaya nga ang tawag sa atin ay temple ng Holy Spirit. Amen? Hello? Hello? So, mga kapatid, wag na natin pong hayaan na lokohin at dayain tayo ni Satan patungkol sa ating sarili, patungkol sa mundo at patungkol sa Kanya, dahil ang Holy Spirit na nasa sayo, mula nung tinanggap mo si Jesus, siya na ngayon ang iyong katuwang. Amen? 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 At mga kapatid, ang Holy Spirit po, sabi po ng Roma 5:5, ay naglagay na ng love sa ating puso. Kaya magagawa na nating umibig sa una sa Diyos at pangalawa sa ating kapwa. Amen? Amen? Dinadaya po tayo ng kaaway na mahirap. Oo, kung ang gagamitin mo yung sarili mong lakas. At kung gagamitin mo, kapatid, yung iyong damdamin. Pero kapatid, kung hahayaan mo na yung Holy Spirit na nilagay ng Lord sa iyo, na nagbibigay ng pag-ibig, ang pairalin mo sa buhay mo,
Nandyan pa ba tayo? Kakayanin mo. Amen? Pakisabi sa inyong katabi, kakayanin mo. Sabi ng Roma 5:5, at hindi na tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So kaya po kinakapos yung inyong pag-ibig, nandiyan pa ba tayo? Kasi pag-ibig nyo yun. Kaya kayo nagagalit, kaya kayo naiinis, kaya kayo nagtatampo. Kaya po kayo sumasama ang loob, kaya po kayo naiinggit, kaya po kayo nagsiselos. Kasi yan yung sarili nyo. Pero mga kapatid, hindi na tayo dapat lumakad sa dati natin. Kailangan yung kapangyarihan na ng Holy Spirit na sumasa atin ang ating pong ilakad at ipamuhay. At ano po ang bunga ng Espiritu Santo? Ang bunga niya ay pag-ibig. Ano pa? Kagalakan. Ano pa? Oh. Yan, nandun na yun lahat eh. Amen? Amen? Kaya ka nahihirapan kasi sarili mo pa rin ang iyong ginagamit. Kapatid, bakit mo gagamitin yung sarili mo kung binigyan ka na ng katuwang ng ating Panginoon? Sabi niya, di ba, I will give you another helper. Amen? So wag nating tulungan ang ating sarili, hayaan nating tulungan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi lang po siya ang naglagay ng love. Siya din ang nagbibigay sa atin ng desire at enablement para masunod yung kalooban ng Lord. Ano po sabi ng Philippians 2:13? For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Mga kapatid, kaya po tayo nahihirapan, kaya po hindi po tayo natutulungan, kasi ang gusto po natin i-accomplish ay yung ating sarili. Di ba? Malinaw po yung sabi ng Bible na hindi tayo tutulungan ng Lord. Pero pagka po yung hinayaan mo na ang Holy Spirit ay lagyan ka ng desire. Magugulat ka kapatid kapag galing sa Holy Spirit ang desire, bibigyan ka din ng kakayanang matupad yun. Alam nyo, minsan, di ba, sinasabi nating payo na, hindi, kung talagang sa iyo yan, bibigay yan sa iyo. Alam nyo ba na si Satan kaya ka ding i-bless? Pero sa Bible po, pagka kay Lord galing yung blessing, walang kasamang suffering. Hello? Kaya po, kapag ka po tayo ay nasa sa mga pagpapasya, mga kapatid, humingi tayo ng tulong. At sabihin natin, Lord, not my will, but yours be done. Hindi po yung alam natin o akala natin, hindi po yung base doon sa ating mga dating naranasan, kundi base po doon sa ilalagay ng Lord sa ating puso. Ang importante lang po ay magtitiwala tayo. Amen? 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 Kasi pag nagtiwala ka, kapatid, sigurado, tutulungan ka ng Panginoon. Sabi nga po niya kay Pablo, kasi sabi ni Pablo, Lord, tanggalin mo nga itong aking suffering. Sabi ni Lord kay Paul, hindi Paul, sapat yung biyaya ko. Amen? Tayo, mga kapatid, ayaw nating nahirapan. Amen? Amen? Gusto natin madali. Kapatid, sa madali, di ba? Kumbaga sa nagbubuhat. Yung iba dito siguro nagbubuhat.
Sa nagbubuhat. Amen. Pag magaan, yung muscle mo ba, may, So, pagka ang ginawa mo, 2 pounds, pagkaya na, 5 pounds, and then, dinagdagan mo pa ng konti, ano mangyayari? Yung strength mo, kapatid. Nandiyan pa ba tayo? Mag-i-increase. Ayaw natin ng mahirap. Ayaw natin ng mga hindi magandang karanasan. Pero mga kapatid, doon tayo lumalakas. Doon tayo lumilinis, doon tayo tumitibay. Kaya pala ang sabi ni Lord, all things work together. Kasi mahirap yun sa tingin mo, pero nakakabuti yun sa iyo. And then, isa pang bagay, sabi po ng Lord, I can do all things through Him who strengthens me. So kaya kung may naranasan ka na medyo sa tingin mo hindi mo kaya, talagang hindi mo yan kaya. Pero wag yung lakas mong gamitin mo. Gamitin mo yung lakas ng Lord. Ako po, syempre, balo, mag-isa lang, diba? Masaya pag nai-invite, malungkot pag hindi. Pero tinuturuan ako ng Lord. Thankful pag may nag-invite, thankful pa rin pag hindi. Kasi bakit? Nakakapag-pray ako, nakakapagbasa ako ng Bible, nandun lang ako. Tinuruan ako ng Lord. At hindi ko po ibig sabihin na masyado na pong mahusay ang aking pagkatuto, hindi, nag-aaral pa rin na minsan nalulungkot pa rin, pero hindi po hinahayaan na sabi po kasi sa awit, dapat yung springs ng aking joy ay galing kay Lord. So, tulungan tayo mga kapatid, na wala pong magdadaanan tayo na hindi natin kakayanin kapag yung lakas ng Lord nakaloob sa pamagitan ng Espiritu ang ating gagamitin. Kaya ka nahihirapan kasi lakas mo yan. Kaya ka naguguluhan kasi isip mo yan. Subukan mong yung banal na Espiritu ang pakilusin mo. At panghuli, ang kailangan lang natin ngayon ay mamuhay na sa gabay ng banal na Espiritu at sa patnubay niya. At sigurado po mga kapatid, mararanasan natin yung kanyang tulong at gabay sa ating buhay. Sabi po ng Galatia 5:16, but I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Sabi din po ng Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. At sabi din po ng Romans 8:13 and 14, for if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the flesh, you will live. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Ang ibig pong sabihin nun, mga kapatid, ay ganito. Pag sinabing sons, mature po yun. Amen? So kaya po, kapag ka po tayo ay lumalakad pa dun sa sarili natin, ibig sabihin nun, immature pa tayo. So kailangan mag-desire tayo ng maturity kay Lord, na kung saan dependent na tayo sa Holy Spirit sa buhay natin. Amen? 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 Alam nyo, hindi nyo pa po natutuklasan. Subukan nyo. Subukan nyo. Kausapin nyo ang Diyos at sabihin nyo, Lord, gusto kong maranasan ng Holy Spirit sa buhay ko. Gusto kong marinig yung kanyang boses. Gusto kong madama yung kanyang gabay. Gusto kong marinig. Kasi ako, alam nyo po, mga kapatid, di ba may mga sinusulat ako, mga ginagawa natin. Pero, magtataka kayo, bakit nagkaroon, pastor, ng prayer committee? Kasi minsan nagpe-pray ako, sabi ng Lord, anak, bakit tinawag niyo pa na house of prayer yan kung wala namang prayer meeting na ginagawa dyan? Sabi ko, nga no, Lord.
Tapos sabi sa akin ng Lord, bakit family altar? Gawin mong family devotion. Kasi, pag binasa niyo po yung Deuteronomy, chapter 6 lalo na, makita niyo doon, mga kapatid, na ang bawat pamilya ng Israel ay meron po silang time na yung house nila, ginagawa nilang house ng word at ng prayer. Kaya po, tulungan tayo ng Lord na tuwing tayo po ay nagpe-pray, pag-pray natin, Lord, buksan mo yung tenga ko, makarinig ako. May mga pinapagawa si Lord sa akin na, Lord, ayan na, I will be honest with you. Nung nagpe-prepare ako ng ituturo, yung tinuro ko ngayon, dapat sa Bible study ito. Sabi ng Lord, wag mo yan ituro sa Bible study. Kasi meron po akong pine-prepare na ituturo ko sana ngayon. Sabi niya, yan ang ituro mo doon sa Bible study. Andyan pa po tayo? Mga kapatid, tulungan tayo ng Lord makinig. At tandaan niyo mga kapatid, yung Holy Spirit po ang tinig ng Panginoon. Nung si Elijah po ay nandun na, di ba, sa Yungib. Di ba? Nagkaroon ng earthquake, nagkaroon po ng bagyo, nagkaroon po ng mga kung ano man. Pero ang sabi, but the Lord was not in the earthquake, in the fire, and not doon. But the voice of the Lord ay nandoon sa kanyang still small voice. So tulungan po tayo ng Lord, mga kapatid. Kasi ang Holy Spirit po, mga kapatid, hindi lang siya nating kalakasan, kundi siya po yung ating gabay. Sa bawat pagdedesisyon natin, mag-pray tayo, Lord, gabayan mo ko. Lord, palakasin mo ko. Lord, akayin mo ko. And I tell you, mga kapatid, hindi pa natin naranasan. Subukin po natin. Subukin po natin na i-challenge yung mga sarili natin. Lord, panahon na para po ihinto yung kayang gawin ng aking sarili. At umpisahan ko ng maranasan yung kayang gawin ng Holy Spirit. Hindi lang sa akin, kundi sa pamamagitan ko. Tumayo po tayong lahat.